Dahil nga po napakalupites ng pinapakita ni Sindarov dito sa Candidates 2026 at nangangamoy na siya ang haharap para sa World Championship kontra kay Gukesh D ng India. Pero natanong na ba natin ilang beses na bang naglaro itong dalawang ito? Halos magkaida rin itong dalawang to mga kamatsas. Ayon po sa aking pagkasaliksik, 4 games na pala silang nagharap. At yung dalawa, nagkapisakan. Yung dalawa, tabla. I-analyze natin yung nagkapisakang laban. Samahan niyo po ako mga kamatsas, pero bago yan, ay sagutan muna natin ang puzzle na iniwan sa atin kahapon ng Internet Chess Club. Ito po yon, it's why to play and win. Ano kaya sa palagay nyo? Maraming salamat po ha sa palagi ang pagpaparticipate. Ito po ang tira. Bishop C4 check. Aangat ang king obligado, tapos magpo-promote ang pawn at hindi sa lahat ng pagkakataon ay queen. Check. Pwedeng knight din. Check. Obligadong kainin para pag nawala ang tore, papasok ang reyna. Matchas na pala ito ng 3 moves. Congrats po sa mga nakakita, no? Sa mga wala pang Internet Chess Club applications, napakadali lang po downloadable sa Play Store and App Store at ang site. Makikita nyo lang din po sa ating description below ng video na ito. Gawa na po kayo mga kamatsas. Napakaganda po ng Internet Chess Club. Alright! Ang unang salpukan nila mga kamatsas, naganap noong 2018 sa Moscow, Russia at white dito si Gukesh, black si Sindarov. Ang ginawa, nag-knight F3, nakiramdam muna. G6 naman dito si Sindarov. G3, Bishop G7 at dito po diniforan kagad. Bakit? Para bago mag-Bishop G2, anytime naman pwedeng gawin ng white yan, kailangan munang mag-D4. Kasi po, kung ang gagawin dito ay kaunting kaalaman lang po, no, mag-E5 kasi yan. Sasamantalahin ng black dito ang pagbakbak ng control sa sentro. Halimbawa, mag-D3, mag-D5 yan. O diba? Tapos, pag nag-castling, magna-knight E7 yan. Na napakainam ng sentro dito ng black. Spacious talaga, no? Napakaluwag. Kaya dito, bago ipagpatuloy po ang development ng bishop, ay kailangan munang kontrolin yung E5 square para walang E5 dyan ang black. At dito, nag-C5. At dito, mga kamatsas, kung titignan nyo, parang naging hyper-accelerated dragon na rin. Nauna nga lang, i-develop yung bishop. Kasi sa hyper-accelerated dragon, Sicilian, may C5 gagad di ba? Paborito ko po yan sa black. At nag-D5 naman dito si Gukesh para mapanatiling solido talaga ang sentro. Kasi po mga kamatsas, kung hindi yan ang gagawin, halimbawa, ang gawin dito mapukaw. Kamo parang libre, no? Ang gagawin kasi dito ay Queen A5 check kasi. Madali lang po kasing mabawi. At kapag nag-C3, Queen takes C5, bawi na. Napakadali lang din palang mabawi, ba't naman kakainin? Papabor lang yan sa black, tapos develop ng knight, develop ng isa pang knight, castling, walang problema. Ayahay dito ang black mga kamatsas. Kaya para kahit papaano, solidong nang iipit pa rin ang white, D5 ang dapat tira dito. At nag-knight F6 develop, bishop G2 na, nag-D6, castling at dito mga kamatsas. Okay, dalawa po no ang tira dito. Pero interesting yung binitawan ni Sindarov. Nilagyan ko po ng araw-araw na kasi inanalyze ko na to kanina. Kasi dito mga kamatsas, kung magkakasling lang ang black dito, may C4 kasi. And masosolid talaga yung pawn D5, susundan pa ng knight, C3 tapos E4, okay ang puti dito Solid ang sentro. Pero ginawa muna ni Sindarov bago niya intindihin, anytime naman, pwede na magkasling, nag-B5 muna siya. Para mapigilan niya muna yung paparating na C4 ng puti. Kakainin talaga yan. At dito medyo ginulo ni Gukesh ang diskarte para anong gagawin mo? Kakainin mo ba yan? Naobliga po dito ang black na mag-push. Kung po pwede nga lang pong suportahan, kaso di pwede kakainin. Nakabitin pa yung tore dun Hindi pwedeng suportahan ng B5 At dito mga kamatsas, kaunting kaalaman lang din po, kung kakainin naman ang pawn sa A4, ay ang daming pwedeng gawin. Pwedeng mag-knight C3 muna, kahit nga hindi mo na intindihin yan, anytime naman. Pwedeng kainin yan. At kapag nakuha na po yan, magkakaroon pa ng mahinang pawn sa A-file ang black. Lugi sa palitan mga kamatsas. 'Di ba? Syempre, kung malulugi ka, wag naman ganoon. Iwasan mo 'yun. Kaya B4 ang tamang tira para manatiling solid ang pawn structure ng black dito at nag-rook E1 naman. Ang purpose naman ay bibitaw po ng E4
para ganun pa rin to solid the center, ganun palagi basic principle sa opening yan, no? To build the solid center. At nag-castling na dito, E4, develop knight BD7, knight BD2 para, ayun, pupunta na nga po sa C4, maganda ang knight pagka ganyan ng pormahan, at nag-A5. Okay, para makapag-bishop A6 na rin po dito ang light square bishop, and at the same time, yung pag-push dito na binabalak ng puti ay mapigilan. Kasi po dito, may diskarte ang puti, no? Sa madalas sa pagkakataon, tumutulak yan. Nag-A5 yan. At para makuha yung space, mapigilan din yung activation ng knight. Maraming mapipigil ang white pag naka-push A5 yan. Kaya, sa lalong madaling panahon, kailangan pong i-block yung A5 na yan para pantay lang ang space. At dito, nag-knight C4. Tinuloy na ni Gukesh. Bishop A6 inatake. Nag-knight FD2. Nilagyan po ng supportang knight din para pagka kinain, imagine niyo po may kapalit na knight, pero may drawback pa rin yan. Siyempre, ano po ang drawback? Yung bishop sa C1 ay nabablock ng knight na pinang suporta sa knight C4. At dito nag-queen C7 para mag-connect na po ang mga tore, no? Simpleng development pero para magkaroon din ng options ang mga tore na saan ba ipoporma yan. So, isang palatandaan po ng magandang opening yung malinis yung ilalim, yung magkikita yung tore, magandang palatandaan yan. Ibig sabihin, maganda ang ginagawang developments. Maluwag kagad ang back rank. Nag-F4 dito si Gukesh. At dito po, yan ang lumalabas na novelty, mga kamatsas. Novelty ang F4. Wala pang nakakatibag ng, or wala pang mas bago dito sa nangyari. Kasi po, ang old line na ginawa dito ay Bishop F1. Mas atras pa ng 2018. Pero itong 2018, paangat, wala pa pong mas bago dito sa F4. Lumalabas hanggang sa mga panahon ngayon, novelty pa rin yung F4 na yan ni Gukesh. At nag-Rook AD8. So, ang purpose po ng F4, by the way, ay para mag-push E5. No, syempre para maka-build ng very strong center, ng iipit, ng pipit-pit talaga, iba yun, maganda yun. Ano? At itong Rook AD8 mga kamatya, simple lang din po. Gusto dito ni Sindarov na mag-abang, magkasabugan man sa sentro, naka-ready na. Yung tore, kahit papano, may pressure pa rin yan, nakaturo pa rin yan sa queen, sa D-file. Di ba? At dito mga kamatyas, napatulak ng E5 dito si Gukesh. Bagamat maganda po sa paningin natin, buong-buo sentro, ganda pero pilay pala yan. Grabe pala yan. Dapat daw po, ang tira dito ay H3 lamang. Yan ang pinapatira ng computer. Hinay-hinay muna, timing muna yung E5. Pero bakit? Isang malaking tanong po, no? Yung E5, unang tingin, ano mali dyan? Nang iipit na nga yan Ang ginawa po ito, tingnan nyo kinain, kain, at dito mga kamatyas, may lumabas na brilliant move na yun ang tira ng computer engine na kwentado na pala ni Sindarov. Magugulat kayo mga kamatyas. Pero sa palagay nyo, sa pakiramdam nyo, ano kaya yung binitawang surprise brilliant move dito ni Sindarov? Pakiguess nyo po, paki-analyze sa ilang sandali lang, tutuloy gagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatyas. Ito po, nakakagulat Tingnan nyo Ewan ko kung naramdaman nyo to medyo malalim Knight x d5. Kinain lang yung pawn d5. May bishop dyan Hello? Palamang ka ng isang pyesa? Bakit? Sabay kinain lang yung pawn sa e5 pa. Ano meron? O di, pagpalagay natin, nagkaroon ng atake sa bishop. Na dito po, paki-imagine nyo, kung aatras nga naman ang bishop na yan, kakainin lang yung knight. Hindi makakapalag, hindi makakabawi. Kasi nga po, nakapin. Ayun na yung koneksyon ng tore. Papunta sa D1. Yun na yung koneksyon. Dito, ang remedyo ni Gukesh, teka muna, may knight E3 ako O, knight E3. Para suporta. Paano mo babawiin yung isang pyesa? Isang malaking challenge yan kay Sindarov sa posisyon na to. Yung pala may C4, yan ang talagang pangmabigatan na tira. Pag tira po ng C4, ay nako. Ano ngayon ang gagawin dyan? Teka muna, okay, pag C4, pag alis kasi ng bishop, magsi C3. Imagine niyo po mga kamatyas, no? Pag alis ang bishop, may tulak ng pawn, nakapin naman yung knight sa D2. Madadali, makukuha pa rin, mababawi yung isang pyesa. Okay, pasensya na kayo, daming mga arrows, no? Tiningnan ko na kanina yan
nag-queen E2. O yan naman ang remedyo ni Gukes na hindi makatulak ang sipon, unang-una, bitin yung bishop, walang suporta yon. Kung may suporta sana, sarap itulak eh. Para may pang-atake kagad sa queen eh. Di ba? At makaiwas na rin at the same time sa D-file pressure na hatid ng Torre sa D8. Ganda rin ang tira ni Gukes, ano? At ini-6 na. At dito po mga kamatsas, kinain po yung pawn C4. Ayun, no? Kinain ang pawn C4. Hindi ba pwedeng umatras? Kaso pag umatras kasi mga kamatsas, ano eh. Halimbawa, dito pupunta, parang basta lagyan lang ng depensa to para makatulak ng ganun. At dito po kasi, bagamat lamang ng isang pyesa ang puti, medyo ipit at delayed ang development. Tulog pa yung mga pyesa sa queen side eh. O dito, nakita ni Gukes na, teka muna, ang dami ko na dyan sa C4 na yan ah. Kinain na niya. Bishop takes C4. Knight takes C4. Knight D takes C4. At dito mga kamatyas, dito, tingin ko ito na yung, dito na kinapos si Gukes. Di niya akalain na pag rook C8 dito ni Sindarov, wala na palang way para ma-maintain pa niya ang pagkalamang ng isang pyesa. Walang way. Hindi kasi pwedeng tumulak ng pawn eh. Hindi pwede. Kasi pag tinulak yan, bitin naman yung Torre, bubuka doon sa nag-aabang na sniper, fianchetto, bishop. Abay, di ba? Kakaldugin yung rook sa iwan. Hindi pwede. At ang ginawa na lamang po, umiwas na lang sa pagkakapin. At time naman para bawiin na yung isang pyesa. Nabawi na ni Sindarov ang isang pyesa, tubo pa. Bakit tumubo? Aba, bishop pair yan. At napakahina po ng pawn sa C2. Ang hina. So ginawa dito, nag-knight G4 si Gukes para makahanap-hanap saan ba siya susundot, saan siya manggugulo. So may bishop H6 tayong nakikita dito para ma-exchange ang strong fianchetto bishop. May knight F6 check na papalundag, mga ganon, etc. etc. Kasi po kung kakainin to mga kamatyas, imagine niyo po kain-kain, paano naman yung pawn sa C2? Yan ang pag-iinitan dyan. Tapos followed with rook FD8. Grabe. Napaka-aktibo ng developments. Nakapormang lahat ang puwersa ng black dyan. Kaya dito, knight G4, balik po tayo. Napa F5 naman dito si Sindarov. At pag F5, para siguro talagang nape-pressure siya sa mga vital squares niya sa H6 at sa F6, in F5 niya para mapalayas na kagad yung knight sa G4. Pero ito mga kamatsas, ang napakatinding tira pala dito. Dapat ang good move ng black ay bishop to D5. Yan pala ang tira. Na dito, tipong parang, teka muna, may knight F6 check ah. Takes. Tapos susundan ng bishop doon. Susundutin para may matchas doon sa G7. Pero, bagamat magandang tignan, pero mauuna pala dito. May threat kagad. Queen to G2, may bishop, matchas kagad eh. Bago ka pa makaputok, nakakasana yung black dito, matchas is coming na mauobliga din naman palang babalik. Mag-F6 lang para wala nang balik doon, and then space na rin ng king. At kung kakainin naman ng queen yung queen sa C2, then rook takes C2, makokontrol naman, madodominate naman ng black yung second rank. Ayun, dito po ay masasabi pong positionally dead ang white dito. Okay, decisive advantage na. Wala po kayong nakikitang evaluation bar kasi naka-off po yung computer engine ko. Okay, naka-off. Pero dito po sinasabi ko na lang kasi na-analyze ko na nga kanina na dito lamang na po ng malaki ang black. Positionally. Balik tayo mga kamatsas, ano? Pero ang ginawa dito ni Sindarov ay nag-F5 siya. At wala namang magawa dito, no? Na talagang babalik. Kasi po, kung ini-invite dito na mag-knight H6 check pagka ginanyan, magkiking H8 lang. Na dito, oo nga, naka-check ka, pero ano future ng knight mo? Yan ang tanong. Nasa gilid di ka naman makabalik. Lalabas, long kulize, naka-prison pa yung knight mo dyan. No? Naka-check ka nga, pero parang napasubo. Mami-misplace yung knight dyan sa madaling sabi, mga kamatsas. Kaya hindi pwedeng pag nakakita tayo ng check. Yung pala, wala nang future yung pyesa mong pinang-check. Knight E3. Okay, bumalik. At time na rin para ibalik ni Sindarov yung bishop niya. And ayun, para mabantayan din po ang mahinang backward pawn sa C2. At dito mga kamatsas, kung titignan nyo po, di pala basta-basta maigalaw din ng bishop, para gustuhin mang i-develop. Naka-sniper, anytime bumitaw ang bishop, yayariin yung pawn sa B2, nakaabang. Dalawang sniper yan At nag-knight G2. Ano po ang purpose?
Alisin ko nga po yung ano para ano. Baka malito kayo eh. Sorry po ha. Sorry. Pag knight G2, ang purpose po dito is, ayun, targetin yung pawn sa E6. Kumbaga, ino-offeran dito ni Gukes na, sige, kainin mo yung ponsito ko, may bawi naman ako doon. Pero na-realize dito, tinanggap ang hamon. Sige, okay, deal. Deal. Kain, and nag-bishop to B7 na-realize dito, oo nga, bawi yung pawn mo. Wala akong lamang, kumbaga sa side ni Sindarov, ano? Pero tingnan niyo naman po yung tore, nakaporma ng malakas sa second rank. Knight to E3, isa pang matinding sundot ng pin, and with the idea pa rin to play rook G2 check na hindi na makakapalag ang knight dahil nakapin nga eh. So dito po, umiwas na lang si Gukes. Walang magawa talaga at pinitasan ng pawn sa H2. Nag-rook D6 para maalis yung nang iilang na ng pipi na yan. Bishop C5 inatrasan muna para may threat at nag-rook D7 threat ulit. Yun nga lang po may check. King E1 at binigwasan lang po ng bishop takes, knight, bishop takes at dito po, actually pag bishop takes, nag-resign na po dito si Gukes. Kasi kung kakainin po, may simple checking D1, kain, lamang ng isang buong pyesa, walang kapalit dito ang white. Yan po ang unang salpukan nila. Pinatikim ni Sindarov ng mabigat na tira. Grabe, bugbugisius pala nangyari. Ano? Huwag muna kayong aalis mga kamatyas dahil meron pa tayong isa pang game na naganap sa Sharjah Masters. At this time po, baliktarin ko, white naman dito si Sindarov. Okay, nagharap sila. Long game na naman to mga kamatyas. Bago tayo magsimula mga kamatyas, palambing naman po na pakisubscribe naman ng channel na to. Marami pa pong nanonood na hindi pa nakakapag-subscribe mga kamatyas. Ang ginawa po dito ni Sindarov, nag-E4 at nag-C5 naman. Si Gukes, knight F3, knight C6, tinirahan ng tinatawag na Sicilian Rosolimo. Ang Sicilian Rosolimo po ay isang mabisang alternatibo para iwasan yung highly mainline theoretical lines na D4, takes yung palagi nating nakikita na very natural D4 open Sicilian. So Bishop B5, okay, medyo positional approach. Tinirahan naman dito ni Gukes ng Nesmetdinov variation. Si Nesmetdinov po, no, nung araw, parang si Mikhail Tal, mahilig mag-sacrifice. Siya kasi ang nagpalakas niyan eh. Kaya pinangalan sa kanya. Kinain na po, kinain. So, give up dito ni Sindarov ang bishop pair niya pero para magkaroon naman ng double pawn. Pangit na pawn structure dito ng black. So, may diskarte puti dyan. D3, okay? Queen C7. Ano po ang purpose? Para makapush E5. Okay? At nag-castling, E5, ayan na nga po, at nag-A4. Ang purpose niyan, para tutulak ng A5, mangangain ng space sa queen side. At dito po, hindi hinayaan ni Gukes. Pinigilan niya kagad. At nag-knight A3. Diyan talaga ang ruta ng knight's development papunta sa C4 para makapressure sa pawn E5, maatake. At nag-F6. Agad dinipensa ang agad ni Gukes. Pero hindi bishop ang pinagtrabaho niya doon para suportahan. F6. Okay. Tanong, paano i-develop yung bishop? Abangan natin. Nag-C3. Okay, para magdi-D4. Ayan. Ito po ay 2022 mga kamatyas. Tinira C3. At na-break na pala yan. Hindi na po novelty yan. Lalabas old line na yan eh. Kasi 2024 may tumira po ng knight C4. Exactly the same sa posisyon na to. May tumira po ng knight C4. Nanalo ang puti. Pero, syempre, mabababa ang rating. Hindi naman ganun kataas na level kagaya ng bakbakang ito. Kahit na mas bago yung knight C4, pwede mong piliin pa rin yung C3 old line. Syempre, ang tumira niyan, malakas si Sindarov, Nag-bishop E6, pang-abang na kung lulundag ang knight sa C4, mukhang kakainin. Nakaabang, At dinipor pa rin ni Sindarov. Para sa akin po, napakaganda ng desisyon na yan. Kasi kapag ang kalaban nyo nananatiling ang king nasa gitna, ayaw magtago. Ibig sabihin, hindi pa sapat ang king safety niya. Binasag yung ng D4. Ang nagagandaan ako dyan. Rook D8 para hindi muna po makapalag. Wala munang magawa ang basag na yan dahil nakapin, tagos hanggang doon sa Queen D1. Nag-Bishop E3. Pinagtibay muna ang D4 at pinagtrabaho uli ni Gukes ang kanyang bishop sa pangalawang pagkakataon para i-pressure ang knight. Nakapin
At para imagine niyo po mga kamatsas, parang tipong kakainin yung knight, kain ng queen, kakainin yung pawn d4, tipong lalamang ng pawn dito ang black ano dahil mabibitin yung pawn sa d4. Pero ang ginawang remedyo dito ni Sindarov, pinus niya para mawala yung sakit ng ulo niya sa pressure niya sa d-pawn na tipong babagsak kasi. Push and followed with c4 para tumibay ang pawn d5. Pero talagang grabe. Gusto kagad wasakin ni Gukes ang sentro, i-pressure talaga. Pero dito po mga kamatsas, habang ginagawa yan ni Gukes, medyo nadidisregard niya yata ang developments ng king side. Na-delay, ano? Na-delay. Teka muna, yung king nasa gitna pa, delay. Tingnan natin kung ano ang mga consequences niyan. At dito nag-h3. Para talagang yung nang iilang na bishop na yan, ano ba talaga gusto mo? Makulit ang bishop mo dyan. At dito na puwersa na si Gukes na kainin yan. Para talagang takes and kinain pa ni Gukes. Queen G3. Naku, mabigat talaga tumira itong si Sindarov, mga kamatsas. Ano? Kasi po kung kakainin po yung pawn sa e4, kakainin lang yan eh. No? Mawawala na yung double pawn. Solid pa. May threat pa sa queen. Pero playable pa rin yan, yung queen takes e4. No? Balik po tayo. Sorry po. Na-touch ko kasi yung d-pawn kaya kumain eh. So, pero ang number one move ng computer, itong queen g3. Napaka-accurate niyan. At dito, tore ang pinang-capture ni Gukes. Bakit po? Kasi kung pawn ang ipangka-capture, tingnan nyo po magkakaroon ng pagkakataon, bagamat massive center control ang black, pero papasok yung knight eh, atakihin yung queen eh. Atras. Tapos, ayun, mag-F3. Yan ang pinakamasakit na tira. Yang F3. Kasi po, yung F3 ang makakapagpabukas sa tore. Buhay na buhay ang queen. Buhay na buhay ang knight. Sasalpakan pa ng isang tore na magko-contribute to attack the king at the center. Ay, nako. Delikado na po. Kasi pag kinain yan, imagine nyo queen takes. Superb ang F-file control. At kung di naman kakainin talaga ng puti yan, bubukas pa rin ang F-file. At dito po, ang ginawang remedyo ni Gukes, balik tayo. Rook takes d5 na lang mga kamatsas. Para walang knight b5, lundag. At nag-f3 yan pa rin ang in-offer dito ni Sindarov. Maka-atake kagad. At nag-bishop h6, nagmadali na. Para may tempo. Palit-palit, then f takes e4, rook d7, at dito nag-knight c4. Yun nga lang mga kamatsas. Gustuhin man ni Gukes na maihabol niya yung castling, hindi na po pwede. Bakit? Kasi bawal, may tore. Ang lakas ng tore, oh. Balakid yan eh. Hindi pwedeng mag-castling pagka may bumabalakid sa dadaanan ng king. Illegal move yun. Pag pinilit pa rin mag-castling, i-post mo na yung chess clock, tawag ka ng arbiter. Arbiter, ang ganda ng ginawa niyo. Illegal. Bawal mag-castling kasi yun eh. So ginawa po dito, nag-knight f7 para takpan ang f-file. At para, ayan, alisin ko nga muna yung mga araw na ginawa ko sa analysis. Pasensya na po. Knight f7, extra support para masuporta ng pawn e5 and makapag-castling na. At dito mga kamatsas, hindi talaga nawawala sa tono. Hindi nawawala sa tono si Sindarov. Second move option ng computer stockfish yan. Pero ang number one talaga is rook f6. Yan ang mas maporma. Followed with rook a f1 with a strong battery. Malakas yan mga kamatsas. Sobrang lakas. Halimbawa, mag-castling na ganun pa rin. No? Lakas niyan. Naku po. Then knight takes e5 is coming. Parang may nakikita pa akong sacrifice ng tore dyan sabay rook f5 later on pagka exchange. So maraming mga paparating. No? Balik po tayo mga kamatsas. Pero ginawa dito, nag-h4. Bakit? Para, expected talaga ni Sindarov, magkakastling si Gukes with h5. Ayun. Para may pang-ilang na atake sa g6, inangatan ng king, syempre, para masapatan ang suporta ng pawn g6. At dito po mga kamatsas, napakaganda talaga. Tuloy-tuloy talaga. Oh. Knight e3 followed with knight f5. Ayun, check doon. Ay nako, sakit sa ulo. Ang dami laging sundot, walang pahinga. Nag-queen d8. Para ang queen d8 ni Gukes, madala niya po doon sa g5, mapuwersa niyang ma-exchange. Kasi kapag ang queen na-exchange dito mga kamatsas, medyo mapipilay ang lakas ng momentum ng atake. Pero timing lang, no? Hindi pa pala pwede mag-queen g5, may rook takes knight check pa, lilipad ang depensa ng queen. So, ideally lang yon. Pero knight f5 check na, king h8, kinain na. Siyempre, nabitawan na ng king eh.
kain, kinain ulit. And with the very dangerous threat, Queen G7, imagine niyo po may Queen G7, matchas. Okay, unang-una yan ang dapat isolve. At nag-Queen G5 dito si Gukesh para yun ang ipang-solve niya dito sa G7 na paparating. At dito mga kamatchas, sige po, bigyan ko uli kayo ng napakatinding puzzle. May nilabas na naman po si Sindarov na brilliant move na talagang unang tingin ko, mapapaha. Hindi talaga halata yung tira na yun pero nag-produce na naman ng brilliant move. Pakiguess nyo po, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsyas. Grabe ito. Grabe na talaga. Knight E7. Grabe. Parang laging auto problem solving itong si Sindarov. Knight E7 at dito po binalikan ng Queen. Queen ang pinangkain niya sa Knight sacrificed. Pero bakit kaya? Bigyan ko muna kayo ng kaunting ideya. Kung Torre ang ipangka-capture sa Knight, may capture po sa Queen. Siyempre pag kinain, bubuka ang Torre, kakainin, King G7 and followed with guys, simpleng ganito na lang. Or ito na lang. Teka muna, dito na lang para mas may tempo na may kain. O sayang din ang tempo eh. Ikakain din naman ng ano dyan eh. Pero dito mga kamatsyas, kitang-kita sa material, no? Na 2 rooks, knight and rook na lang. Quality down dito ang black. Talo na rin po sa material exchange. Siguro tatagal pa ng konti pero wala na rin. Mahirap na rin po yan. Dalawang Torre yan eh. Balik tayo mga kamatsyas. What if kainin naman yung Queen? Ganun pa rin ang suma. Double pa rin. Makukuha pa rin ng Torre, quality down pa rin ng black. Kaya, nag-decide dito na ang gawin ay Queen takes knight pero ito po mga kamatsyas ang napakalupites na follow-up. Rook F5. Wow! Threatening Rook H5 mamatyasin. Super deadly idea ang paparating. Grabe, hingal kalabaw ang inabot dito ni Gukesh at pinasubo na lang niya ang knight niya, pinakaremedyo, pampaawat, pampatagal ng proseso sa kaniyang pagkatalo. Pampatagal na lang pero kinain lang po ng Torre. Kinain lang ng Torre. So may threatening Rook H5 pa rin at nag Queen G7 para kung check may King G8. Okay, yun naman ang nangyari. Chumek ulit, harang and ayun, dinala na sa tamang pwesto ang natutulog na Torre. Medyo matagal yung paggamit ng Torre doon pero sakto po pag Rook F1 may pressure sa F7 at King F8 para makaiwas po sa pin pero dinagdagan na ng dinagdagan Ano yung approaching na yan? Paglamang na ng material, daanin sa magulang itong si Sindarov. Nakaporma na para daanin sa yaman. Kinain po. Actually pag Rook F5 po, sorry po, pag Rook F5, naparesign na naman dito si Gukesh mga kamatsyas. Resign. Bakit po? Kasi pagka kain, ayun, check. Uubusin muna yung pawns bago humantong sa check. Hindi pwede bumalik sa F8, may matcha sa D8, di ba? Mga nginain muna dyan, actually dito po. Yun, kain dito ginawa ng computer. Pero kung ako po ang masusunod, parang pwede na rin tong isabay-sabay Wala na rin Sabayan na. Para malinis. Kain. Sabay angat ng king. Wala na, may G-pass pawn Talo na rin dito tapos double pawn pa. Pangit na rin, Talo na dito black. Abay, sa dalawang sunod na laban nila, hindi pa pala nakakabawi nun si Gukesh. 2-0 pala ni Sindarov. Naku, isang malaking threat talaga pala ito. Namamalahibo pala dito si Gukesh kung tutuusin kay Sindarov. Halos magkasing ida rin po yan, mga kamatsyas. At leading si Sindarov ngayong candidates. Nako, nangangamoy na ang makakaharap dito ni Gukesh ay si Sindarov. Yan ang magandang laban. Tapos yung next 2 games nila, 2024 and 2026, parehong tabla, mga kamatyas. Kahit paano, naawat na ni Gukesh kasi magka-castling queenside siya. Suking-suki. Pag nagkataong 3 itlog, by castling queenside yun. Buti naawat niya ng tabla pa uli, castling kingside pa ngayon. 2-0 Okay mga kamatyas. Sa mga di nakaka-relate, ang simbolo po kasi pag sinulat ang tirang castling kingside, 2-0.
Pag queenside castling, 3-0. Alright, sana po natuto kayo, na-inform kayo mga kamatyas. Kahapon po ay rest day. So mamaya po magpapatuloy ang round number 5. Aabangan natin, especially nakatutok tayo dito kay Sindarob mga kamatyas. Aabangan natin yan at aanalisahin natin para makatas natin ang mga kaalamang makakadagdag po sa ating paglalaro mga kamatyas. Maraming salamat po. Sana natuto kayo. Comment down below kung ano po masasabi nyo mga kamatyas. Magsuportahan po tayo. Magtulungan tayo sa ikauunlad ng chess sa Pilipinas. Maraming salamat po at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates, God willing.